sumilala. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoon Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo nawa ay sumainyong lahat. At sumainyo rin. Mga kapatid, bilang paghahanda natin para sa banal na pagdiriwang na ito, atin munang alalahanin ang ating mga nagagawang kasalanan sa araw-araw. Kasalanan sa sarili, sa kapwa, sa sanlibutan, at sa mahal na Diyos. At ang lahat ng ito'y ihingi natin ng kapatawaran sa ating mapagmahal at maawaing Diyos. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng ating makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, nililiwanagan ng iyong maaasahang ilaw ang mga naliligaw na iyong pinababalik sa daan para ikaw ay matagpuan. Ang mga kabilang sa nananalig sa iyong anak ay pagkalooban mong makapagwaksi sa tanang salungat sa ngalang Kristiyanong sa itinanggap upang ito ay talagang mapangatawan ng ganap sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Exodo. Noong mga araw na iyon, nang marinig ni Moises ang Panginoon mula sa gitna ng isang mababang punong kahoy, sinabi niya sa kanya, "Pupunta ako sa mga Israelita at sasabihin sa kanilang ako'y sinugo ng Diyos ng aming ninuno. Ngunit ano po ang sasabihin ko kung itanong nila kung sino ang nagsugo sa akin?" Sinabi ng Diyos, "Ako'y si ako nga. Sabihin mong sinugo ka ni ako nga ng Panginoon, ng Diyos, ng iyong mga ninuno, ng Diyos ni na Abraham, Isaac at Jacob. At ito ang pangalang itatawag nila sa akin magpakailanman. Lumakad ka at tipunin mo na ang mga lider ng Israel. Sabihin sa kanilang nagpakita ko sa iyo, akong Panginoon, ang Diyos ng inyong mga ninuno, ina Abraham, Isaac at Jacob. Sabihin mong ako'y bumaba at nakita ko ang ginagawa sa kanila ng mga Ehipsyo. Dahil dito, iaalis ko sila sa bansang iyon na nagpahirap sa kanila. Dadalhin ko sila sa mayaman at masaganang lupain ng mga Kananeyo, ng mga Heteyo, ng mga Amoreo, ng mga Pereseyo, ng mga Hebeyo at mga Hebuseyo. Pakikinggan kanila pagkatapos isama mo ang mga lider at pumunta kayo sa Paraon. Sabihin mong akong Panginoon, ang Diyos ng mga Hebreo,
ang nagpakita sa iyo at kay maglalakbay ng 3 araw papunta sa ilang upang maghandog sa akin. Alam kong hindi siya papayag hanggat hindi niya dinadaan sa dahas, kaya ipadadama ko sa kanila ang bigat ng aking kamay. Parurusahan ko ang buong Ehipto sa pamamagitan ng mga kababalaghan. Pagkaraan noon, papayagan na niya kayong umalis. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Nasa isip ng may kapal, ang tipan niya kailanman. Nasa isip ng may kapal, ang tipan niyang kailanman. Dapat na ang Diyos, itong Panginoon, ay pasalamatan. Ang kanyang ginawa sa lahat ng bansay dapat ipaalam. Ating gunitain ang kahanga-hanga niyang mga gawa, ng kanyang paghatol, gayon din ang kanyang ginawang himala. Nasa isip ng may kapal, ang tipan niya kailanman. Ang tipang pangako'y laging nasa isip niya kailanman, ang mga pangakong kanyang binitawan sa lahat ng angkan. Ang tipan ng Diyos ay unang ginawa niya kay Abraham, at may pangako ring ginawa kay Isaac na lingkod na mahal. Nasa isip ng may kapal, ang tipan niya kailanman. Ginawa ng poon ay kusang pinarami ang kanyang hinirang. Pinalakas ito, higit pa sa lakas ng mga kaaway. Tinulutan niya doon ang Ehipto, sila ay itakwil, ipinabusabos at pinahirapan ng gawing alipin. Ang tipan niya kailanman. Sa kainutusan itong si Moises, sinugo ng Diyos, sinugo rin niya pati si Aaron, ang piniling lingkod. Sa bansang Ehipto'y maraming himalang ginampanan sila. Sa utos ng Diyos, maraming himalang doon ay nakita. Nasa isip ng may kapal, ang tipan niya kailanman. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo rin. ang mabuting balita ng ating Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal at nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y papapahingahin ko. Pasanin ninyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin. Ako'y maamo at mababang loob, at makasusumpong kayo ng kapahingahan para sa inyong kaluluwa. Sapagkat maginhawang dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. At welcome po kayong lahat dito sa dambana ng mahal na Padre Pio. Mga kapatid, kahit papaano ang ating bansa ay tinatawag pa rin nating agricultural country sapagkat marami pa rin ating mga produkto ay galing sa agrikultura. Ang Pilipinas ay isang bansang agricultural, pero parang ngayon ay noong una na lamang ito
dangan nga lamang at nag-iiba na ang landscape ng ating bansa. Puro na mga subdivision, kaya kinukulang na tayo sa bigas na makakain at nag-i-import na lang tayo, kaya ang hirap ng hanapin ng 20 ang kilo na bigas. Lumaki po ako sa pagsasaka dahil ang aking tatay ay magbubukid. Pamilyar sa akin ang simbolismo na pamatok na narinig natin sa Ebanghelyo ngayon. Mga kapatid, ang pamatok ay yung ganong hugis ng kahoy na inilalagay dito sa batok ng baka o kaya ay kalabaw gamit sa pagsasaka. Tunay nga na ito ay mabigat hilahin at di kayang hilahin ng tao dahil tanging kalabaw lamang o baka ang makakahila nito. Parang magkakontra ang simbolismo at ang narinig nating ebanghelyo. Paano naging magaan ang pamatok? Sabi nga natin, Panginoon, sapagkat maginhaw ang dalhin ng aking pamatok at magaan ang pas-aning ibibigay ko sa inyo. Paano ito mangyayari? Ang susi dito, mga kapatid, ay ang buong tema ng ating ebanghelyo na dumadalay sa buong linggo, ang tungkol sa mabuting Samaritano na narinig ninyong ebanghelyo ng linggo. Halos sa buong linggo ay pinagnilayan natin ang imahe ng mabuting Samaritano. Napagtanto natin at napagnilayan na ang mabuting Samaritano ay walang iba kundi ang ating Diyos na palagi ang nasa piling natin upang iligtas ang mga sugatan at api. Ang kagandahang loob niya sa atin ay magpakailanman. Uulitin ko po, ang kagandahang loob ng Diyos sa atin ay magpakailanman. Kaya nga, sa ating salmo, narinig nating nasa isip ng may kapal ang tipan niya kailanman. Nasa isip ng may kapal ang tipan niya kailanman. Ang kanyang pakikipagtipan ay nagsimula pa noong unang panahon na nagsimula pa kina Abraham at Jacob at sa lahat ng salinlahi. Hindi niya ito nalilimutan at patuloy ito hanggang sa libu-libong salinlahi. Ito'y lagi nating maalaala sa panggabing panalangin ng mga Kristiyano. Sa labi mismo ng mahal na Birheng Maria ay narinig natin ang katapatan ng Diyos sa kanyang bayan. At ito nga ay ang walang iba kundi yung awit ni Maria na pinamagatang Magnificat, at hayaan ninyong iparinig muli ito sa inyo. Kinaaawaan niya mga taong may takot sa kanya sa bawat henerasyon. Ipinakita niya ang dakila niyang mga gawa sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. Itinaboy niya ang mga taong mataas ang tingin sa sarili. Ibinagsak niya ang mga makapangyarihang hari mula sa kanilang trono at itinaas niya ang mga nasa mababang kalagayan. Binusog niya ng mabubuting bagay ang mga nagugutom, ngunit pinaalis niya ng walang-wala ang mga mayayaman. Tinulungan niya ang Israel na kanyang lingkod sapagkat hindi niya kinalilimutan ang kanyang ipinangako sa ating mga ninuno kay Abraham at sa kanyang salinlahi, at kaaawaan niya sila magpakailanman. Mga kapatid, ang napakaganda pong awit iyan na namutawi mismo sa labi ng mahal na Birheng Maria. Sinariwang muli ni Jesus ang tipan ng katapatan ng kanyang pag-ibig sa ebanghelyo natin ngayon.
Inaanyayahan tayo na dumulog sa Kanya. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal at nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y papapagpahingahin ko. Pasanin ninyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin. Ako'y maamo at mabaabang loob at makasusumpong kayo ng kapahingahan para sa inyong kaluluwa. Mas kasusumpong kayo ng kapahingahan para sa inyong kaluluwa. Mga kapatid, sa lumang tipan na narinig natin sa pagbasa kanina, ito rin ang pangako niya kay Moises na siya ay nagpakilalang ako nga. I am who I am. At ang sabi ng Diyos kay Moises ay, hindi ko hahayaang ang bigat ng inyong pagkaalipin sa Ehipto at dadalhin ko kayo sa lupang pangako na nag-uumapaw ang pulot at gatas. A land overflowing with milk and honey. Kaya mga kapatid, panghuli, ito ang hamon sa ating ng Ebanghelyo. Habang lumalapit tayo sa Kanya, dala ang ating mga pasanin, binibigyan niya tayo ng kapahingahan at tulong. Pagkatapos ay inaanyayahan niya tayong lumabas at ibahagi ang Kanyang pagmamahal at awa sa ating mga kapatid. Sabi nga niya, matuto kayo sa akin, upang hindi lamang natin matanggap ang Kanyang mga pagpapala, ngunit matuto rin sa pamamagitan ng Kanyang biyaya na maging katulad niya, na maging isang kasangkapan ng Kanyang pagpapala para sa mga nakapaligid sa atin. Maaari tayong magsimula ngayon sa paghiling sa Panginoon na gawing mas katulad ng Kanya ang ating mga puso, dahil siya ay maamo, mapagpakumbaba ang puso. Mga kapatid, ang ganda po nito, at bilang pagtatapos, pakinggan natin, pero sa isang awit na ng isang sikat na balader dati, ito rin pong ebanghelyo natin ay inawit ni Basil Valdez. Para po sa mga maghahandog na sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Sumasambat nagmamahal sa'yo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo mga kapatid upang itong ating mga handog ay kalugdan ng ating mapagmahal na Diyos.
Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang mga alay ng iyong sumasamong sambayanan at tanggapin mo ang mga ito para madagdagan ang iyong kabanalan sa mga nananalig sa tunay na pamamagitan, sa nananalig na tunay sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Kahit na ikaw ay pinagtaksilan ng sangkatauhan, ikaw ay patuloy pa rin sa iyong pagmamahal. Ikaw na ang nagpuno ng aming pagkukulang, ikaw pa rin ang nagsugo na tutubos ng tanan. Ang sugo mong anak ay naging di na iba sa amin, bagamat di niya tinularan ang aming pagkamasuwayin. Niloob mo ito upang iyong mamalas sa aming pagkatao ang giliw mong anak, at kami tunghayan mong may pag-ibig na tulad ng pagtatangi mo sa kanya ng higit sa lahat. Ang katapatan niya sa iyong walang maliw ay nagpapanumbalik na muli sa amin ng iyong kasiyahat ng iyong pagtingin na aming iwinaksi noong ikaw ay aming suwayin. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka, buong may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian, langit lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilan, dinarakilan ng lahat ang naparito mong anak, na siyang nagmulat sa bulag, sa pilayay nagpalakad, at nakiramay sa lahat. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukalan ng kabanalan, kahit sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo na Jesucristong aming Panginoon. Bago niya pinagtiis ang pusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghatihati niya yon at tiniabot sa kanyang mga alagad at sinabing, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan, inaabot niya ang kalis sa kanya mga alagad at sinabing, tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ang mga ginagawa namin ngayon, ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kahit iniaalay namin sa iyo, itong tinapay na nagbibigay buhay at itong kalis na kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon na aming Papa, ni Gilbert naming Obispo at ng Tanang Kaparian,
Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pag-indapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang esposo, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang naman namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin na nakagagaling na utos at turo ni Jesus na poon natin at Diyos, buong lugod nating awitin. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakan sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, kalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Yesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoon Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan binibigay sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala at kainaan. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Mga kapatid, tayo po ngayon ay magbigayan ng kapayapaan sa bawat isa. Peace po. Peace po. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang.
Narito ang ating Panginoon Jesucristo, ang Kordero ng Diyos, galis ng mga kasalanan sa libutan, mapapalad ang mga inanyaya magsasalo-salo sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang isasagawa pong second collection ay ginagamit para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para po sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Arsidioceses ng Lipa. Salamat po sa inyong handog.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa piging na banal, ay makatanggap nawa ng bungang karagdagan ng iyong pagliligtas na aming ipinagdiriwang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sama-sama po nating dasalin ang mga sumusunod na panalangin. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Petralcina, monghing banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Panalangin para sa pagkakamit ng indulhensya plenarya ngayong taon ng Hubileo. Tayo pong lahat. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus na matay inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may 3 araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit. Naluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon nagmumula paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na mag-uli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat para sa ilang patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, nais po naming ipagbigay alam sa inyo na ang Padre Pio Healing Bundle ay available sa ating mga tindahan. Ang langis na kasama nito ay may halo na langis na mula sa puno ng olibo na binasbasa ni Padre Pio nung siya'y nabubuhay pa. Naway maging daan ang ating healing bundle sa pagkakamit ng kagalingang mula sa Diyos. Ikatlo,
Rome Pilgrimage, ikinagagalak po naming ipaalam sa inyo na may ilan pang bakanting slots para sa ating pilgrimage sa Roma mula October 3 hanggang October 17, 2025. Espesyal po ang pagkakataong ito dahil dadalaw at magdadasal tayo sa puntod na yumaong si Papa Francisco. Makapapasok tayo sa Jubilee Doors ng mga major basilica sa Roma at iba pang mga simbahan. Makabibisita tayo sa Assisi, ang bayan ni San Francisco at Santa Clara. Makapupunta tayo sa San Giovanni Rotondo at Petralcina upang dalawin si Padre Pio. At posible nating makatagpo ang bagong Santo Papa Leon. Hinihikayat po namin kayong makiisa sa natatanging paglalakbay na ito na tiyak na magiging makabuluhan at puno ng biyaya kaalinsabay sa araw-araw nating pagdiriwang ng banal na misa. Para po sa karagdagang detalye o kung nais ninyong humabol sa pagsama, makipag-ugnayan lamang po kayo kay Father Ian Ocrisel sa mga numerong ito: 0998-3070-680 o 0977-803-4197. Naway magsama-sama po tayo sa biyaheng ito. Ang susunod pong misa ay saganap na 12 ng tanghali. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos sa mga makapangyarihan upang tayo ay maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pananalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin na nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin, upang ang lahat ng dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo, magpasawalang hanggan. Amen. Tayo pong lahat, Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpa sa walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpa sa walang hanggan. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo,
kapara noong una, ngayon, at magpa sa walang hanggan. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Naway pagpalain kayo ng ating mapagmahal na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Ang ating pong banal na misa ay atin ang naialay. Humayo kayong taglay ang pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos.